Windows of the World Vacation Part 2. Sa mga interested at hindi pa nakapanood ng Part 1 ng ating travel sa Windows of the World here in China, meron pong Part 1 ang video na ito. And sa Part 1, makikita nyo kung ano yung mga magagandang napuntahan natin sa loob ng Windows of the World. And since nga masyadong mahaba, so kailangan na nating ikat at gawin ang Part 2. So to be continue dito sa Windows of the World located in China, pupunta tayo dito sa kanilang replica ng Egypt. Pyramid of Egypt. Inaakyat nga namin dito ang disyerto para mapuntahan natin yung mga iba't ibang pyramid structure. Ganito talaga ang itsura ng actual na pyramid, pero ito is replica lamang at saka maliit. And mamaya-maya is pwede natin pasukin ang loob nito. Meron kasing horror sa loob. Basta yung mga nakakatakot ba na mga tanawin. Feeling satisfied ang person here na kalapit tayo kahit na dito lang. O tingnan nyo naman yung setup ng pyramid nila. Merong dalawang malaki tsaka maliliit na pyramid. Grabe, ang ganda at super fulfilling. Iikutin nga lang ito at pagkatapos ay bababa na din. Pagkatapos mag-picture-picture, bababa na tayo dito. Ganon lang kabilis and ganon lang kadali. Pero yung mga picture natin nagaganda dito para talagang legit na nasa Egypt pero nasa China lang tayo. Wala din masyadong mga tao na umaakyat dito dahil hating ano to, grabe ang init sobra. Well, perfect naman talaga na mainit kasi ganyan naman talaga sa Egypt. Napakainit sa disyerto. At pagbaba nga namin dito, nakita ko itong camel. Oh my gosh. Hindi ko inakala na makakita ako ng camel in real life. At saka sinong mag-aakala na makakakita ka ng camel in Asia? And only here in Windows of the World. Maraming mga bata na sumasakay dito. And of course, may bayad siya na kung sasakay ka. Isa din siya sa mga tourist spots. Tapos siniset up nila yung camel para makapag-pick ka dyan, mga ganyang setup o parang real. Sinabi na ni Kuya na magpicture kayo. Ang camel is super bait naman. Kung nagtatanong kayo kung sumakay ako, hindi. Hanggang tingin lang tayo sa mga batang sumasakay, and kadalasan pala ng sumasakay dito is bata. Meron naman palang mga teenager na sumasakay dito, pero of course nasa middle age na kaya tayo, ang auntie nyo matanda na. But still satisfied pa rin tayo, hindi man tayo nakasakay, nakahawak ako ng camel, nakalapit ng camel at nakita ko yung camel in real life. On the other side, nakita natin tong parang African village. Hindi siya pala parang kundi African village. So ganito naman ang mga itsura sa actual na African village or mga bahay sa Africa. Kahit nga hindi pa tayo nakapunta dito sa mga replica, nakikita natin to sa Facebook dahil nga nauuso na 'di ba ang reels. So nakakakita tayo kung paano mamuhay ang mga taga-Africa at kung anong itsura ng mga kani-kanilang bahay. So sa loob pala dito merong performance, merong nagpe-perform. Pagkatapos naming manood, nag-ikot-ikot kami dito. So bahay bato pala siya. Pero as far as I know, this is like modern style of African houses. Kasi before yung ginagamit nilang houses to build a house is ano talaga siya, putik. At ngayon nga magpunta na tayo dito sa ilalim ng pyramid. At dito yung mga historic about sa pyramid. Merong mga mummy, yung mga inilibing na nakabalot sa tape. May mga kabaong. So ito pala yung ilalim ng pinupuntahan nating pyramid. So mabilis lang yung video ko dun dahil madilim nga at para siyang horror. Horror naman talaga siya. And now, let's go to Thailand. Meron din silang forest dito at meron mga boating at merong elephant. Ang pangit ng video ko dito, ang pangit ng camera ko. Hindi ko napansin na 730 pala yung ano ng camera ko. Pero ito, kung mag-boating ka dito, pwede nga sasakay ng ganyan at kailangan mong mag-raincoat. So iikot-ikot ka nila sa jungle and then biglang bababa ang vote and then mababasa kayo. At pag-akyat nga namin dito, nakita ko itong dalawang elephant na naliligo sa waterfalls. Mother elephant and baby elephant. Itong adventure na ito is really a mix of hiking and city adventure. So nandito na yung dalawang elephant, baby and mommy. At take note, hindi sila real, para lang silang statue. Pero if mag-picture ka, para talaga silang real, no? So ayun na nga, sumakay din kami dito sa rides na itech. Dahil sinamahan ko nga yung alaga ko, yung helicopter. Since yung alaga ko maliliit pa at ito lang yung rides na allowed silang sumakay, kaya sumama na din ang person. Of course, kailangan talaga nating sumama tayo yung yaya. At galit na galit nga siya sa akin dahil ayaw niya akong makasama dito. Gusto niya makasama yung nanay niya. Kaso lang wala siyang choice kasi yung bunso
nauna nang sumama sa nanay niya, dalawang dalawa lang to, hindi pwede tatluhan. Sa pagsakay pala ng mga rides dito, libre na po ito, kasama na po sa entrance. Napakaraming rides dito sa loob. And ikaw na lang talaga yung mag-ano kung anong gusto mong sasakyan. Kailangan mo ding pumila dahil medyo marami ding tao. Pero kung i-compare ko sa mga tourist spot in Hong Kong, mas maraming tao yung sa Hong Kong. Dito yung pila mo, kailangan mo lang naman around 10 to 15 minutes. Pero sa Hong Kong, almost an hour na pila. Grabe ang haba ng video ko dito. Binidyo ko talaga ng mahaba, ang tagal matapos. At dahil nga hapon na, so medyo pauwi na ang person, dumaan kami dito sa mga maliliit na mga replica. Ito kasi yung daanan namin pauwi. So kayo na po ang mag-ano kung anong mga lugar yan or kung saan yan makikita. At na-amaze talaga ako dito sa lugar na ito. Nasabi ko talaga na one day magpunta ako dito kasama mga friends ko. Kasi ibang-iba talaga pag gumagala ka na kasama ang friends mo. Makarami kang picture, maganda ka sa picture, maganda yung damit mo, 'di ba? Sana nga one day, pero pag hindi naman, pag wala ng chance, no regrets na din dahil grabe yung experience natin. So tuwing gabi pala, meron din silang pa-fireworks, pa-show, pero hindi na namin hinintayan dahil pagod na ang mga person. So ang time na ito is 5 o'clock na, and meron pa kaming buffet na pupuntahan. Kaya naman hindi na kami naghintay sa night show at pauwi na, naglalakad na ang mga person. Hungry na din ang mga person. Kumain kami bago kami pumasok dito, and meron lang kaming dalang inumin. Hindi na din kami nagbili-bili ng mga pagkain dito dahil mahal nga. So ito naman yung mga view pa-exit ng Windows of the World, and finally nga nakalabas na, and ayan na nga yung parang pyramid. So merong nakalagay dyan na Windows of the World.